Pero gwapo, tapos nasa harapan ko nagliliptsukan, nang-o-om siya, nanlalalaki siya, yes. Sa bata pa lang talaga ako noon, high school, manhandi na talaga ako ng mga vex. Hello mga Bex! So welcome again to my channel. It's me, your host Coffee. Capital C-O-F-H-I-E, Coffee. Go! Ayan, so for today's video mga Vex, another day, another chikahan na naman tayo is Divine. And just like what I've said sa previous videos mga Vekla, kung ano ang gagawin natin sa ating mga nabiling frame sa Japan Surplus. Yes, dahil for today's video, gagawin na natin yung ating project. Ano nga ba yung project natin? Project A12. Charing. So magdidikit tayo ng mga pictures dito sa ating mga nabiling frame. Yes, lahat ng nasa picture na to is mga event na kung saan ako yung nag-host. Kasi nga sobrang dami na neto mga Vekla, pakalat-kalat na. Yung iba, sobrang na-stuck na sa lagayan and nagdidikit-dikit na siya. Sayang naman, di ba? Sayang naman yung mga good memories. Yes, ito yung frame, ito yung picture. Siyempre, anong gagawin? Didikit. May dikit natin. So, ito na ang mga Vex. So, syempre, bago natin gawin yun, para naman na maidikit natin yung mga pictures, so, kailangan natin ng tanggalin natin. At syempre, habang ginagawa ko nga, habang nagdidikit ako ng mga pictures, yan, ang ingay. Kinakin ng mga asshole. Chares. So, ayan na nga, habang nagdidikit ako ng mga pictures, mga bakla, syempre, kukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung naging journey ko, kung paano ako nagsimula as a host, as an event host, or master of ceremonies, diba? So, marami kasi nagtatanong. So, bago natin pag-usapan yan, mga Bex, tanggalin muna natin to syempre. Sumasabay din tong aso. Diyos ko, nakakaloka. Every time na lang talaga na maggaganito ako, mag-vlog ako. Ganyan sila, kanya-kanyang kahol. Kaya minsan nakakatamad gumawa ng vlog. Kapag ganyan yung paligid mo, di ba? Sobrang ingay. Kung ano-ano mga naririnig mo, may nagsisigawan, may nag-aaway, may naghahampasan. Nakakaloka. So, yan, so natanggal ko na. Malamang. Ano talaga unahin natin? Magkwento o gagawin natin to? Go. Kahit ano. So, dahil marami na nagtatanong, every time na may mga event ako, siguro, gusto rin nila maging host. So, tinatanong ako, paano ka nagsimula mag-host? Paano ka natutong mag-ganyan-ganyan? Tinatanong nila ako kung nag-undergo ba daw ako ng mga workshop, mga ganyan, training, whatsoever. Nag-aral ba daw ako sa Harvard? Harvard? Far away. Ang kasagutan ay, Hindi po, ate. sa mga hindi po nakakaalam, self-taught lang po ako. Sariling sikap lang po, all by myself. Kinarir ko na lang. Siguro natural na yung pagiging kwela, makulit, komedyante. Isa sa mga kasi yan, isa sa mga formula para maging magaling kang host, dapat marunong ka makipag-interact, di ba? Marunong ka mag-entertain, marunong ka mag-handle ng mga kliyente mo, ng mga audience, ng mga guest. Hindi pwedeng lang. So, diba, bilang isang Keki Mars Tirikulu, diba, master ko ng pagiging emedora at chusera. Doon ako siguro natuto. At syempre, hindi lang naman yun, diba? So, ikakabit na natin mga Vex. Mamaya na yan, kwento-kwento. So, ito na yung mga picture, no? Tapos, ikakabit ko siya dito. Ay, parang gusto ko sa kabila. Actually, may mga kwento kasi ng bawat picture. Kaso nga lang, hindi ko na maalala sa sobrang dami. Nakalimutan ko na, nabaon na sa limot. Pero syempre, thankful pa rin naman ako, di ba? Kasi naging part ako ng kanilang mga special day, like debut wedding, birthdays, etc. Mga ganyan. So ito na nga, so first picture natin, ikakabit ko na. So wait lang, maglalagay lang ako ng mga cheche boreche. So ito, ayun na nga, si kwento natin. Sariling sikap lamang po ako, nanonood ako ng mga syempre, iba pa rin yung pagiging komedya sa harapan ng mga tao kaysa doon sa may sinusunod kang formal program, 'di ba? Inaral ko rin siya. So, syempre mahirap din. Ang mahirap yung transition from komedya to as a formal host, 'di ba? Kinakabahan din ako kahit makapalamok ako. Kinakabahan pa rin ako.
So, ayan, mga ginagawa ko, nanonood ako ng mga video, YouTube. Tapos kapag a-attend ako ng mga event, tinitignan ko kung paano gumalaw yung isang host. Unti ko siyang na-adapt, na-adjust ko na from kuwela to from comedy, 'di ba, to formal. So naano ko na siya, na-adapt ko na siya, 'di ba? Pero isa lang ang hindi pwedeng mawala sa akin. Hindi ko caring mag-host or humawak ng event nang hindi ako naka-costume. Alam niyo naman yun. Yes, alam niyo naman, as a coffee spice, 'di ba? Lumalabas yung pagiging makulit ko kapag nakabihis ako, naka-wig, naka-makeup, nakapambabae sexy, 'di ba? Yung ibang-ibang itsura ko. Gusto ko yung nag-iiba yung itsura ko kapag nasa harapan ako ng stage. Papansin ba ganon? As yun na nga, balik tayo dun sa tanong na yung mga nagtatanong sa akin, paano ka nagsimula mag-host? So ito na nga, kwento ko na. Una talaga, mga Vex, hindi talaga, hindi ko naman talaga pinangarap maging host. Hindi ko rin inisip na mapapasok ko yung ganitong mundo as a host, as a event host or master of ceremony. Hindi ko talaga in-expect. Gusto ko talaga maging comedian sa isang comedy bar. Yes, mga Vex. Di ba nakakaloka? So, paano naman ako na paano ako parang comedian to event host? So, ganito kasi yon. Sa bata pa lang talaga ako noon. High school, malandi na talaga ako noon, mga Vex. So, meron akong mama. Si mama ay sinasama niya ako. Nang-oom siya, nanlalalaki siya. Yes. As in talagang dumadayo sa ibang lugar. So, ang madalas niyang puntahan nun is Palawan. Palawan 1 ba? Or sa Cubao dati. Oo. So, doon ako unang dinadala niya. From Montalban, pupunta kami ng Cubao. Tapos, then lang, sabihin lang niya sa akin, aalis tayo. Magbihis ka, kailangan nakapang pa-girl. Yun ang gusto niya, pa-girl. Tapos, after nun, pupunta na kami ng Cubao. So, doon ako namulat na yung pagiging bekla pala, hindi lang umiikot sa crossdresser ka. Meron pala klase-klaseng mga Vex. Doon ko na unang nakita na, Diyos ko, pareho effect, pareho gwapo, tapos nasa harapan ko nagliliptsukan. Kasi yung parang napuntahan ata naming bar nun, maalala ko lang, sa Palawan 1 sa Cubao. Yes. So doon nakita na ang mundo pala ng kabakalaan is malawak. Oo. So, ayun na, doon ko nalaman yung mga paminta-paminta ang atake. Yeah, so ang gagawin lang naman sa akin ni mama, so pupunta lang kami ng bar, tapos papakantahin niya lang ako. Like, sige Jaya, kumanta ka, kasi tawag talaga sa akin, wala pang coffee spice no, as a Jaya lang. Yes, dati kasi carry ko yung boses ni Jaya. Nag-Jaya talaga ako. Kumakanta na talaga ako, bagets ako. So, ay gusto ko ni mama, nisasama niya ako. Then after niya umawra sa Cubao, lilipat naman siya ng Manila, di ba? So, alam niyo naman yan. Meron siyang friend doon na nagtatrabaho bilang isang comedy host, comedian sa isang comedy bar. Then, pero in fairness, ang ganda ko dito. Yan. Di ba? Ito, papa to ni Glenn, nag-host ako. Ito, sa sa Fairview, West Fairview, layo neto. Pulas ako dito, mga Vex. Totoo. So, yun na nga, no. After na namin doon, syempre, bagets pa ako ng mga vekla. Hindi ko pa carry makipagbardagulan sa nomohan. Hindi ko pa carry makipagbardagulan sa Kaya naman, mga Vex, madalas na-enga talaga ako. As in, enga. Wash out. Wash out ba yun? O pass out. Wash out tuloy. Pass out. Tapos ang gagawin niya, uuwi siya ng Montalban. O, iwan niya ako doon sa kaibigan niya. Syempre, ang bakala, wala namang okani na wala namang okani nun. So, ang gagawin sa akin ni mama, para magka-okani ako pa uwi, meron siyang pabaon pa uwi sa akin. Kasama niya ako dun sa comedy bar. Pero, pag sinama niya ako, ang gagawin niya, gusto niya nakabihis ako, gusto niya
gusto niya bongga rin ako, naka-wig ako. So, ang favorite na wig ko noon is yung kinky, yung uling-uling, yung talagang ganun no, afro. Kasi ganda-ganda ko noon. Feeling ko ang ganda-ganda ko noon. Tapos, ganun lang atake ko. Tapos maliit ako, tapos naka-boots, ganun, ganyan. Eh, maliit lang din si mama-mama na nagko-comedy. Kaya yung mga costume niya kasya din sa akin. So, yun ang napakilala niya ako. Pinapakanta niya ako ng pinapakanta. Pinatawag niya ako sa stage. Sabi niya, Jaya, dito ka. Ganyan, ganyan. O, chikahin niya ako. Parang tinitrain niya ba ako. So, dead ma lang ako, kanta-kanta. Tapos nag-aaliw ako kasi merong mga sumasabit ng yung mga tip, sabit-sabit sa braguerya. Tutuwa ako. As in, tuwang-tuwa ako nun. Parang gusto ko nang tumigil sa pag-aaral nun. Tapos doon na lang ako. Tapos lagi akong gumagora doon. Parang unti-unti kong nasasanay na, nasasanay kung paano na yung kalakaran sa gano'n. So nakikita ko, sabi ko, ay, carry to. Pati yung mga piyesa ng mga mamamahan ko, nakukuha ko. Kaya hanggang ngayon, yung piyesa ko talagang, Divas Medley. Doon ko nakuha yun. Bakit pa lang ako kabisado ko na yun. Kaya hanggang ngayon, kabisado ko talaga. Tapos na tayo. Ayan. Di ba ang ganda, ang cute niya? So, na nga. So, dahil high school ako noon at nag-aaral ako, pinahinto ako ng teacheraka ko. Ano bang bet mo? Mag-nyoral o mag-work to be? Eh, syempre, bakala. Hindi mag-nyoral. Kaya naman tinigil ko yung ganong eksena. Tuminto muna, hindi muna ako gumora ng Espanya at nanahimik muna ako at nag-focus ako sa pag-aaral ko noon. Pero, sabi ko, babalik ako pag graduate ako ng high school. Hindi ko nakalimutan yun. Tumatak na sa isip nun. Eh, hindi na nawala sa akin yung pagiging gano'n. Kaya naman siguro, isa sa mga dahilan kung bakit napunta ako sa hosting. Dahil nga meron akong experience na gano'n, mga Vex. Yes. At yung style ng pag-host ko is gano'n talaga. Para ako nasa comedy bar. Yun ang dahilan kung paano ako siguro, paano ako natuto mag-host. Oo. Parang, ang ganda, ang ganda niya. So, masasabit ko na siya like, from this to this.